Hello, what's up? This is Kotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is this projector. Unboxing po ito. Projector na mukhang porky pork baboy. Actually, picture nga siya ng baboy. So yeah, this is cute. I have no idea about this product pa. Wala pa. Hindi ko siya ni-research kasi gusto ko real experience talagang unboxing. And curious ako dito kasi parang handheld lang daw to, sabi. Pero sa laki ng box pa. Parang hindi naman siya mukhang handle, pero buksan natin. I'm sure curious na rin naman kayo. Bubuksan ko na. So, hindi siya sealed. So, nabuksan na siguro ito dun sa delivery. But it's okay. Basta sana working. Wala tayong issue. Kasi naka-camera tayo. Uy, may kasama siyang HDMI. So, pwede siyang i-connect sa mga smart TVs nyo, big screen, or I don't know, kung ano pong pairing pag ano yung display port na to. Kung meron kayong iba pang display port for the HDMI. Oh my God. It's color blue. Look, it's cute. Actually, it's very cute. Mukha nga siyang porky pork pero malayo siya sa ina-expect ko na size. Malaki pero super cute pa rin naman siya technically. Okay lang yung size. Wala problema sa size. Kasya pa rin naman to sa bag kung ilalagay niyo sa bag ito. So, this is cute. Look, mukha nga siyang pork. Anyway, teka, bakit lang naman nakalagay sa box? Teka, meron pa pala naman ng box. Sorry. Bago tayo dumiretso mag-tour sa physical features niya. Okay, andito yung kanyang power brick at kanyang charger. Okay, ito po. May siya. So, dalawang wire to malamang. Yes, dalawang wire. Kapag dudugtungin siya, sasaksak dito ito. So, yun. Dito itong dalawang to. And, meron din kasama, of course, the remote control. Okidoki. Simple, basic lang yung remote control niya actually. Simple lang ng design. So, mas madaling tandaan or madaling gamitin. Madaling intindihin na lang siguro. Pero alamin natin yan mamaya. I'm sure, ayun lang. Kailangan ng dalawang AAA na battery. And finally, the manual of the porky pork. Actually, I don't know. Ano bang pangalan nito? Kasi nakalagay Chinese eh. This is the real name niya. Ito, nahanap ko na siya sa Lazada. Meron naman pala sa Lazada. This is Egobus. Egobus 1080p Android video projector. So, Android na po ito. Ito mismo. And ang screen niya mismo is for project natin. This is a projector, of course. So, curious tayo sa part na yan. And supported po niya hanggang 5G Wi-Fi. Supported niya, nasasagap niya ang 5G Wi-Fi, 300 ANSI lumen, built-in 10,000 apps. Meron siyang 10,000 apps from YouTube, Netflix, Prime, blah blah blah. Meron din siyang auto keystone, autofocus, zoom, Bluetooth, speakers. So pwede rin siya i-connect sa Bluetooth. So solid yung part na yun. And available siya sa pink and blue. Tada! So yun, buti naman blue yung binigay sa akin. Pag pink, naku, wala talaga. Ang price niya is, tingnan nyo na lang din yung price. This is 4,699. So, 4,700 po ang price niya. Sulit naman kaya si Egobus Android Video Projector. Alright. So, since Android na mismo siya, Android system na siya, may sarili siyang Android, i-test muna natin siya as is. So, tour muna tayo sa kanyang body. So, dito sa likod nakikita natin is, meron siya, andito yung HDMI niya, USB Type-A. So, pwede siyang saksakan ng flash drive nyo, USB flash drive. Kung nandun ang mga movies nyo, doon ilalagay, pwede nyo isaksak dito. And then, from here, nakikita natin, meron siyang parang LED dito, yata, para sa ano yata to. Tapos, remote control, infrared. Dito sinasaksak, I'm sure, yung power, yung kanyang power brick. And then, audio video. So, pwede po siyang i-connect. Pwede siyang i-connect actually, itong part na to is pwede siya i-connect sa lumang TV na merong pula, dilaw, puti na saksakan. Kaso, sadly, hindi kasama yung adapter dito. So, dapat may adapter na kasama to pero wala sa box, wala ako. Hindi ko nakita at least. So, wala tayo dyan. And then, pwede siyang saksakan ng speaker or headset. Kung ano man ang gamit nyo, basta meron siyang audio port. Another LED. Siyempre, dalawa LED dito. Baka ito yung sa remote pala. Hindi yung isang maliit. Anyway, meron siyang singawan dito. And possible, dito rin malamang yung speaker. Hopefully, meron nga siyang built-in speaker. Hindi ko pa actually alam. Ay, hindi may speaker to kasi meron dito sa ilalim. So, may built-in speaker ito. So, yan po yung port niya sa likod. Sa kagawilid. Actually, meron din pala rito. So, yeah, may speaker nga to. Iba dyan, malamang exhaust. Daanan ng hangin para hindi siya mag-overheat. So, ayun. Sa taas, andito yung power button. And then, sa harap, yan po ang itsura niya. Para saan kaya ito, no? Design kaya ito o may purpose. Itong ilong-ilong ng Egobus. And of course, the projecting lens. Projector lens. Sa ilalim, meron siyang lagayan ng tripod. Just in case na gusto mo siyang isaksak sa tripod para makatayo na maayos. And paa niya is plastic lang din. Wala siyang goma. So, medyo dumudulas-dulas siya kapag nasa smooth surface. Okay, it's not a big deal actually. Pero, let's try na. Ayan na. Na-tour ko na kayo. Pwede na natin siya ngayon i-try. Let's go! So, kabit muna natin dito sa tripod na meron ako. Ilagayan ko ng camera. And then, saksak natin. So, ito tanggal natin. Saksak natin to sa likod. Oh, yung may power na. Next,
Siyempre, halagyan natin ng battery ito. AAA, dalawang AAA battery po, ha? Alright. Ngayon, turn on natin for the first time. Bilis ah. Okay, so medyo adjust ko pa pala muna ng konti. Tapos natin. Magbawas tayo ng ilaw. Siyempre, projector ito. Ulala. Actually, napakalinaw niya, ha? In fairness. Mamaya, ilapit tayo. Pero gusto ko muna i-check kasi parang hindi pantay yung kanyang shape. Hindi siya square na square. So, gamitin natin ng remote control. Try ko kung makakontrol sa rig ito. Okay, settings. Projector. Projection mode. May ganito pa pala siya, no? Sa settings. So, kung nasa likod ka pala, kagaya sa sinihan, nasa likod ng cortina yung projection. So, pwede siya. Then, that one, ceiling, kung nasa taas. And then, ito, ceiling rear. Okay, so meron siya 4 na pagpipilian na projection mode. So, that's nice. Pero hindi yan hinahanap ko. Ito, keystone correction, auto vertical correction. On natin. Ayun. So, yun. Yan ang hinahanap ko kanina pa. Yung maging perfect square siya. Or rectangle, I mean. So, yan. Mas makakita niyo, imagine yung tutukoy ko. Yan, no? So, yan yung tutukoy ko. Dito sa camera, hindi masyadong binano. Pero nakikita ko rito, tama na, hindi na siya tabingi. Kanina kasi tabingi pa siya doon. So, yun. I-on lang natin pala itong auto vertical correction para mag-perfect na siya na rectangle talaga siya para panoorin talaga. Paano naman itong digital zoom na to? Global zoom. Okay, kung gusto natin siyang paliitin, pwede pa. And then, pwede siyang i-zoom out. By the way, kung hindi ko pa nababanggit, no? Kaya niya po hanggang 200 inches na projection. 200 inches, 1080p pa rin. Provided, syempre, na yung pinapanood yung video or, video nga, movie, is 1080p din dapat ang resolution. Syempre, kung 720p lang yung video resolution ng file, yung file mismo, syempre 720p lang kaya niya i-project. Pero dapat, kung gusto niyo mas mataas, 1080p to 4K resolution ang file na gagamitin nyo. Yung kung meron kayong media file dyan, kunwari, movie ng, kunwari lang, Avatar, dapat 1080p yun to 4K para ma-maximize nyo yung 1080p projection niya at malinaw na malinaw talaga. Yung 100%, okay. So, input source, media center. So, kung meron kayong iba pa mga unit, mga folder yan, check nyo yung folder dito. Para ito yung file manager niya. So, wala naman tayong SD card na nakalagay. Ito yung internal storage niya siguro, yung sa ROM. Tapos, kapag katingin nyo malabo, tulad nyo nakikita nyo, pagka malabo, parang kinokorek mo yung kanyang linaw or labo. So, ito po yan yung kita ba sa ilaw. Yan, ito yung may F na to. So, may pinakagilid yung F. Hopefully, nakikita nyo kahit madilim. So, yan, adjust natin siya ngayon para luminaw kasi medyo parang malabo siya. So, long press lang hanggang sa makakuha nyo yung pinakamalinaw. Ngayon, malabo, sumobra tayo. Yan ang pinakamalinaw niya. Alright. So, tayo natin option ko. Correct natin muna sa Wi-Fi, pansamantala. So, detect niya po ang 5G Wi-Fi ko. That's good. So, totoo nga. 5G and 2.4 GHz. Kaya niya po ma-detect. So, kukunin ko muna saglit ha. Wait lang. So, yun. Connected na tayo. Try na natin manood. Bluetooth naman, kaya niya kumonect supposedly sa speaker. Try natin syempre, of course, si YouTube. Ang dami niya palang apps na rito. Oh. So, akit tayo sa taas. Check natin yung apps list. May Spotify na rin. Sports na to. Hindi ako masyado mahilig manood ng sports. So, may mga ganito na tayo wala makikita rito. And then, meron siyang screencasting para sa smartphone to projector. Supported niya both iMirror, Miracast, and Screencast. And of course, supported din po niyang DLNA. Okay? So, ang gagamitin lang natin actually dito, Miracast or Screencasting. Yun, YouTube. Okay, so, yun, narinig ko na may speaker nga siya, may built-in speaker nga siya. So, tama ang hinala ko. Hanap tayo ng safe lang na i-feature na hindi tayo makaka-copyright. Try natin syempre yung aking other channel, yung aking Awkward Pinoy. Yan, try natin. Pero ang ganda ng kulay, no? Buhay na buhay. So, para ka rin nanonood talaga sa Smart TV. The best part, hindi siya kagaya ng mga Smart TV na mahirap buhatin kasi ang lalaki. This one, bibit-bitin mo lang siya as isa size niya na kaya naman actually. Magaan naman siya actually. Kaya na siya sa palad mo. So, yan, try natin. And if full volume na rin natin, try natin sa full volume. Wait, pause natin ha. Ang lakas pala ng volume. So, yeah, and actually, hindi mo na pala kailangan kung maliit lang ang room. Maliit lang ang room, hindi na pala kailangan ng extra speaker. Okay na yung built-in speaker niya. I'm sure hindi makaka-capture ng exact na ingay dito sa loob ng room ng microphone ng smartphone na to. But ito, paparinig ko pa rin sa inyo. Nice, ang linaw! Buhay na buhay yung kulay, in fairness. Buhay na buhay yung kulay. Oh, ayos. Ayos yung speakers. Malakas yung speaker. Hello po, kami Mia Rodriguez.
Santo. Yeah, Villar Rodriguez. And ito po yung bahay. Parang ano siya. Actually, residential house siya. Hindi available yung museum nila ng Sunday. Sunday actually hanggang 11:30 a.m. lang daw mag-offer pag Sunday. Ay ba? Nice. Ito bayad sa service mo. Ito, walang performance. Atik lang. Ang mas malaking sa akin, before. Hindi ko ginusto. Isang mahabang ka. Ang dami photos dito. 1, 2, 3. So ngayon, try naman natin this time sa Apple. Try natin kung supported nyo yung AirPlay yata na tawag. So, dito tayo sa app set, sa app list, listahan ng mga apps niya. And then, try natin to. Yan, ito. iMirror, try natin kung ma-detect niya. So, hanapin natin yung eShare 1236. Aba, o nga, no-detect agad ah. Ooh, okay. So, panalo. Supported po niya iPhone. So, nag-mirror na tayo. Kung pwede na nga tayo mag-check ng mga YouTube. Try natin sa YouTube. Kung mapapansin nyo, hindi siya smooth sa AirPlay. But aside from that, yung normal use lang, like kunwari gusto mo lang mag-scan, mag-swipe ng mga apps mo, pwede. I wonder kung pwede naman sa gaming din. So, try na lang din natin. Dito na rin naman tayo. So, basta pangit siya sa video streaming. Pero kung, mukhang okay siya sa gaming. Pangit siya sa video streaming. Like Netflix and YouTube. Pero mukhang okay naman dito so far. So, hopefully, hindi mo ako mapahiya. Pag pangit, edi pangit. Sasabihin natin talagang pangit. Okay natin, okay. So, try natin. May delay. Hindi siya super smooth. Oh, sorry about that. Hindi ko nakita agad. Okay, mukhang over time, nagiging naman siya. Nagiging smooth na lang din. So, in a way, pwede na rin siguro. Ayun, iwan. So, nagkakaroon ng drop. At saka lag. Medyo hindi siya super smooth kagaya nakikita nyo sa iPhone. Kung yan, nakikita nyo naman sa screen. So, hindi ka pwede dito maglaro ng real-time, yung medyo masyadong aggressive or fast-paced na mga games. Kasi nagkakaroon siya ng frame drops. Maybe mga mga light games lang na hindi masyadong But supported, yes, but not really the best experience pagdating sa speed tsaka real time na usapan. Pero pwede po sa iPhone. Nagagawa naman natin yan. So, yun. Pwede po. Ayun, screencasting dito is sa Android, hindi supported. Sa iPhone supported pero may konting lag tsaka frame drop. So basically ayokong i-push yung part na yun ng feature na walay sa akin. Pero yun lang naman kung gusto niyo mag-casting. But don't forget na meron na po siya kasi sarili niyang Android OS. May operating system siya sa Android. So ito na mismo, siya na mismo ay entertainment system na siya. Meron siyang malakas na speaker. Of course, kung meron kayong mas magandang speaker talagang Dolby, etc. na sobrang malaki, okay yun, gamitan nyo ng gano'n, mas maganda. Pero as is sa kanya, built-in speaker niya actually is not bad. Actually, ang lakas na. Ito na yata ang projector na na-encounter ko na may ganito kalakas na speaker. So, malakas ang speaker niya. Hindi impressive talaga na malakas sa talagang dumadagundong at may bass. Hindi naman. Enough lang para sa isang maliit na room. Kung room lang naman ang paggagamitan nyo, solid na po actually yung speaker niya. But again, kung mas malaking area ang pagpe-playhan nyo nito, or open area sa labas ng bahay nyo, kailangan syempre na mas malaking speaker. Mas malaking speaker, mas maayos na speaker. Meron naman siyang Bluetooth
na support for speakers, accessories, or any Bluetooth accessories na meron kayo. And meron din po siyang headphone jack support. So, masasaksakan nyo po siya ng audio device na merong headphone jack. So, goods na goods po yung speaker nyo sa part na yun. Pagdating naman sa quality naman ng kanyang pinoproject, solid po sa akin, maganda. I believe totoong 1080p po yan. Goods na goods actually para sa akin. So, nakita nyo naman kanina, maganda naman actually yung projection niya. At pagdating sa kulay, hindi na masama. Buhay na buhay din. Okay? So, para sa isang projector, actually solid siya sa akin. Yun nga lang, wala lang siya sa screencasting. But again, as is lang, kung siya lang gagamitin mo, siya na mismo, kasi smart TV na siya. Technically, smart TV na smart projector. And of course, ganito lang. Itong, yan lang. So, ito yung kamay ko. Nakita nyo naman kanina sa umpisa sa unboxing. Ganyan lang siya kaliit. So, pwede na po siya. Okay? Solid. Another siguro na negative lang masasabi ko sa kanya is wala siyang built-in na battery. So, kailangan nyo lagi ng sasaksakan siya. So, basically, best lang to sa loob ng bahay kasi doon may saksakan kayo. Pero sa outdoor, kailangan nyo ng power station. Meron kayong dalang power station para magamit nyo to. Or, generator. Siyempre, hassle na yun. Generator, maingay yun. Power station is best kung outdoor. Pero best lang to. I would recommend kung bibili nyo to, pang loob lang talaga ng bahay. Mas solid po ito si EGOBUS 1080p na Android projector. So ito po yun actually. Meron po siya, available po siya sa Lazada. So iwan ko ang link dito sa video description. At kung interesado naman kayo dito sa mismong unit na to, itong tinetest ko, itong ginamit ko na, natest na natin. So solid yan, tested na yan. Iwan ko to naman ang link dito sa, punta kayo sa Shopee. Sa Shopee store ko, iwan ko yan doon. So ang price niya is 4,700. Siyempre, kung yan ang bibili nyo, yung unit na yan, yung mismong ginamit kong ito lang ha, hindi yung the rest na sa store. Sa store is talagang 4,700 dyan. Pero kung ito lang mismo bibili nyo, ibenta ko na siguro yan ng 4K na lang siguro. So, kung interesado lang naman kayo yan, discounted na yan agad ng 700 pesos. Sa Shopee ko, paunahan na lang po. Usually, maagang napopost yan. Nauuna yan sa video. Kasi pag natapos ko na siyang i-review, katulad dito, popost ko na siya agad. Wala nang reason para magstay dito. So usually nauuna yung mga... Kaya dapat naka-follow kayo sa aking Shopee store para mga nauuna kayo sa mga pinopost kong product. Kasi nauuna talaga, madalas, hindi naman lagi, pero madalas nauuna yung mga product na i-post bago yung video. So yun. So abangan nyo po yun sa Shopee ko. So hanggang doon na lang. Again, this is EGOBUS 1080p Android na projector. Hanggang doon na lang. This is Cortman. I'll talk to you again soon.